Aside from Habagat, Pag-asa is also monitoring a low-pressure area outside the Philippine area of responsibility. For details on these weather systems, let's talk to Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Magandang hapon, Lori. Magandang hapon din po, sir, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Sige, Lori, itong low-pressure area na ito, malaki ba ang chance na mag-develop into a tropical depression? Well, ito pong LPA, nasa labas po ito ng ating area of responsibility, last seen at 1,700 kilometers east of extreme northern Luzon. Pero sa ating analysis, ito po ay papalayo naman, so mababa naman po yung chance na ito ay direktang makaapekto sa ating bansa. But then, dahil nga sa kanyang position at location, it is enhancing and triggering the southwest monsoon that is affecting Luzon. So yung Luzon po ngayon, nakakaranas po ng mga pag-ulan dahil sa direktang epekto ng habagat o southwest monsoon sa bansa, at yung southwest monsoon ng habagat, yun po yung tutulot ng mga pag-ulan. So for Zambales and Bataan, malakas pa rin ang mga pag-ulan na pwede pong maranasan dahil sa mismong epekto ng habagat, habang for Metro Manila and the rest of Luzon, light to moderate rains with at times heavy rains pa rin ang mararanasang mga pagbuhos dahil pa rin po yan sa habagat. Well, go ahead. So yun ang advice po natin sa ating mga kababayan, maging alert at vigilante pa rin dahil nariyan pa rin at patuloy pa rin ang banta ng mga pagbaha, especially sa low-lying areas dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa mountainous areas, nariyan din po present din ho yung mga banta ho ng landslides. Yes, Lori, parang it's almost lampas na ng isang linggo na tuloy-tuloy ang pag-ulan. How long was this habagat expected to affect us all? No? When can we expect na mag-improve ng konti ang weather conditions? Well, unfortunately sa atin po nakikita, yung habagat is not likely to have a break for now. Yung southwest monsoon natin likely will continue at least in the next few days, at least until next week pa po ito. So ibig sabihin, yung ganitong weather, hindi naman po siya laging maulan o heavy ang downpour, pero definitely dahil lalo na nasa tag-ulan season tayo, nasa peak tayo ng habagat season at tag-ulan season, we will be expecting talaga every now and then light to moderate rains to be experienced here in Metro Manila and nearby provinces. So Lori, over the weekend, may expect natin maulan, pero ang tanong dito, will it be as bad as last weekend? Sa nakikita po natin, hindi naman po kasing intense, yung intensity ito hindi naman kasing lakas last weekend. However, by Monday, starting Sunday afternoon or evening until Monday, nakita natin medyo malakas ulit yung amihan, yung habagat rather, at posible po na mag-cause pa rin ng mga malalakas na ulan, especially over the western portion of the country, including Metro Manila. All right, well, thank you for that. That was Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz.